Balitang diretso sa sikmura. Bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na iyahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitaang Tapat! Umaga, narito mga headlines ngayong araw. Halos 100 bahay na abo sa sunog sa Pateros. Higit 40 pamilya nasunugan din sa Marikina. Isang pulis sugatan matapos labanan ng 3 hold-upper ng jeep sa Malate. Delivery boy ng isang fast food chain na isa palang snatcher timbog sa mga pulis. Isang bading na tinakbuhan ng cheat sa isang bar, ginulpi. Mga laroang dapat iwasan na pangregalo ngayong Pasko, iniisa-isa ng grupong Eco Waste. At sa itimbre mo kay Tulfo, mabagal daw na serbisyo ng Bulacan Post Office na dahilan ng pagkaantala ng mga kaso nireklamo. Malungkot ang Pasko para sa may 200 pamilya na nasunugan sa Pateros kagabi. Bukod sa marami sa kanila ang hindi nakapagsalba ng gamit, sa evacuation center pa sila ngayon magpapasko. Nagbabalita si Jeff Caparas. Tinupok ng nangangalit na apoy ang halos 100 bahay sa Talibong Silangan, Pateros kaninang madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Sa sikip ng mga eskinita sa lugar, nahirapang makapasok ang mga rumespondeng bumbero. Kalukuyang nandito ako ngayon sa ibabaw ng ibubong ng isang bahay kung saan katabing-katabi lang na nasusunog na residential area na nasa likod ko ngayon. Kahit yung mga residente rito nagtutulong-tulong na kumuha ng mga balde ng tubig para ibuhos doon. Ang ibang residente, kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit. Pero may maisalba man o wala, tiyak daw na malungkot ang Pasko nila. Papasok kami walang bahay. Okay lang yun, pero basta yung anak ko, buhay yun, naisalba namin yun. Ang padre de pamilyang si Ading, wala ni isang gamit na naisalba, bukod sa buhay ng kanyang asawa at anak. Pagising namin, malakas na apoy. Wala nang choice, di magtakanuan na lang, ligtas na lang yung mga bata. Pasado 2:00 na nang tuluyang maapula ang sunog, na pinaniniwala ang nagsimula sa napabayaang kalan. Sa covered court muna ng barangay pansamantalang sumilong ang mahigit 200 pamilyang nawala ng tahanan. Jeff Caparas, News 5. Sa isang basketball court, nagpapalipas ng gabi ang mga nasunugan kanina sa Pateros. Kumusta natin ang kanilang lagay mula kay June Loyola. June. Malungkot na Pasko, ayan daw ang sasalubungin na mahigit 100 residente na nasunugan ng bahay sa Pateros kagabi. Bukod daw sa wala silang naisalbang mga gamit, wala na rin daw silang masisilungan na bubong ngayong Pasko. Halos napaos na sa kakasigaw na sunog ang mga residente ng Barangay Santo Rosario, Kanluran kagabi. Tinataya kasing mahigit 80 bahay ang natupok ng apoy sa Barangay Santo Rosario, Kanluran. Bukod daw sa wala silang naisalbang mga gamit sa bahay, problema din nila ang pagkaabon ng mga gamit nila sa trabaho. Napaiyak naman ang ilang residente nang balikan nila ang kanilang mga nasunog na bahay. Problema naman nila ngayon kung paano sila magsisimula lalo pat magpapasko. Rafi, sa ngayon may mga nagbibigay na ng tulong dito sa covered court tulad nga ng gamot, damit at ilang mga pagkain. Samantala mamayang hapon naman magpupunta dito ang ating action center para magbigay ng tulong sa mga kapitid nating nasunugan. Rafi? Salamat, June Loyola. Nilamon din ng apoy ang isang apartment sa Pasay City kagabi. Posibleng nagsimula ang sunog sa isang unit doon na naiwang walang tao. 30 minuto tumagal ang sunog bago napatay ng mga bumbero. Aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang naabo. 47 pamilya ang nawalan rin ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Lower Panganiban sa Marikina. Naiwang kandila ang sinasabing pinagmulan ng sunog. Umabot sa 4th alarm ang sunog at tumutuloy ngayon ang mga nasunugan sa SSS Elementary School. Pero dahil may pasok ang mga bata ngayon, inaasahang siksikan ang mga evacuees sa nasabing eskwelahan. Walang napaulat na nasaktan sa parehong sunog. Habang nalalapit ang Pasko, dumarami rin mga kawatan sa kalye. Kagabi, isang pampaserong jeep ang tinarget ng mga hold-upper sa Malate, Maynila. Pero hindi sila nagtagumpay sa kanilang balak matapos manlaban ang isa sa mga pasahero na pulis pala. Nagbabalita si Dindo Flora. Puno ng
Tamang-tama ng bala at dugo ang mga upuan ng jeep na ito matapos ang tangkang pagnanakaw sa mga pasahero nito. Kwento ni Alexander Alvarez, 3 lalaking hold-upan sumakay sa minamaneho niyang jeep sa may Remedios Street sa Malate kagabi. Pero pumalag ang isa sa mga pasahero ng jeep na isa palang pulis. Isa tinutukan ako. Tapos yung dalawa sa loob. Yung isang baril. Tapos nung naglabas na ng baril yung pulis, nagpambuno na sila, nagputukan na huro. Doon na raw minaneho ng mga hold-upan ng jeep. Pero pagdating sa Kalaw, mabilis na tumakas ang mga sospek. Nagtakbuhan na ho sila lahat. Halos naunang tumakbo yung mga pasaheros, tapos sumunod ako. Sumunod na ho yung may hawak ng baril na duguan na. Nasaksak at nadaplisan naman ng bala ang braso ni PO1 Ryan Datu na agad dinala sa ospital. Hindi na nagsampa ng reklamo ang 5 pasahero ng jeep dahil wala naman daw natangay mula sa kanila mga hold-upper. Dadaan ngayon sa isang background check ang driver ng jeep para masigurong hindi siya kasabwat ng mga salarin. Kaduda-duda raw kasi ang biglang paglayo niya habang nagkakagulo sa loob ng jeep. Dindo Flora, News 5. Kalaboso ang isang hinihinala snatcher sa Makati kanina para hindi magduda mga nakakasabay niyang biktima na kasuot ng uniforme ng isang fast food chain, ang suspect na kunwari magde-deliver lang. Nagbabalita si Alexa Reyes. Hindi nakala ni Kit Villosillo na snatcher palang nakasabay niya sa daan na si Norly Hovellano kaninang madaling araw. Suot daw kasi ng nakamotorsiklong suspect ang uniforme ng crew ng isang fast food chain. Kaya nagulat na lang siya nang bigla nitong hablutin ang kanyang bag habang naglalakad sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Red light na po kasi tumatawid ako. Tamang nasa gitna na ako. Tapos biglang may humablot ng bag ko sa kanan. Naibalik kay kitang natangay niyang bag matapos masundan at mahuli ng isang asset ng pulis ang suspect. Itinanggi naman ni Norly sa News 5 na nagtatrabaho siya sa fast food chain. Pero ayon sa Bantay Bayan, umami na sa kanilang suspect na delivery boy siya ng fast food chain. Nagmakaawa rin daw siya na huwag nang isumbong sa fast food chain dahil baka madagdagan pa ang reklamo sa kanya. Muli namang nagpaalala ang mga pulis sa publiko para makaiwas sa ganitong krimen. Alam mo na ang Kapaskuhan, yung mga hindi natin alam ng mga tao na gumagala-gala, isa baka mang-hold up, yun. Alexa Reyes, News 5. Maga ang mukha ng isang bading matapos siyang kuyugin ng mga tambay sa isang bar sa Bulacan. Sa dami raw kasing nainom na alak ng bading, abay, tinakbuhan pa raw niya ang kanyang bayarin. Nagbabalita si Jay De Castro. Halos hindi na makakita ang bading na si Alan Ang matapos siyang gulpihin sa isang bar sa Obando, Bulacan. Ang dahilan, tinangkaraw niyang takasan ang kanyang bill. Kwento ng waiter na si Marlon Ramos, nakikipag-inuman noon si Alan sa 3 niyang kaibigan. Pero sa kalagitnaan ng inuman, agad sumibat ang mga kabarkada niya. Pero nang singilin na si Alan, sa kanilang nainom, bigla raw itong tumakbo. Dito na siya hinabol at pinagtulungan ng mga tambay sa bar. Kasi kung nagbayad ka kaagad, wala namang gangyaring ganito. Hindi ka na namin nahabulin. Itinanggi ni Alan na tinakasan niya ang kanyang bayarin. Napatakbo lang daw siya dahil sa takot na baka kuyugin siya ng mga tao. Wala kasi ang share ko natin lang. Oo. Maibibigay ko, paano naman sila? Hirit pa ni Alan, may schedule na siya kung kailan siya babalik sa bar para magbayad. Wednesday, bibigay ko sa kanya yung bayad ko. Sa uli, nagkasundo ang dalawang panig na iprenda ni Alan ang kanyang singsing hanggang sa makumpleto ang kanyang bayad sa mga nagastos niya sa bar. Jay De Castro, News 5. Hindi na umabot sa ospital ang isang lalaking nakamotor matapos makabanggaan ng isang bus sa QC kagabi. Bugbog naman ang inabot ng driver ng bus sa mga nakasaksi sa aksidente. Nagbabalita si Fizel Guevara. Hindi na swinerteng mabuhay si Dante Labayno matapos umunong banggay ng bus ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Quezon Avenue. Ang misis ni Dante na si Pia walang nagawa kundi humagulgul na lang sa pag-iyak. Nakabahan ako. Nalalambot ako, nalalamig ako. Sugatan din ang 19 anyos na anak nilang si Dudes na nakaangkas sa motor. Pati ang nanay-nanay ng mag-asawa hindi makapaniwala sa sinapit ng biktima lalo't nalalapit na ang Pasko. Masakit yun. Masakit yan. Dahil masakit, nahirap magsalita. Parang mga anak ko yan.
Hindi naman nakaligtas ang driver ng Safeway bus na si Domingo Pariñas na binugbog ng mga nakakita sa aksidente. Pero katwiran niya, bigla na lang sumulpot ang motor ni Dante kaya hindi niya ito naiwasan. Kung hindi bigla yung tumawid yung motor, hindi umaasa ka sa amin. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property, physical injury at homicide ang driver ng bus. Dissel Guevara, News 5. Susunod sa itinri mo kay Tulfo Alapagong na serbisyo ng Bulacan Post Office, inireklamo. Mga bata sa payatas, tinuruan kung paano makaiwas sa mga paputok, kung paano alamin. At sa ating kwentanong, alam nyo ba kung gaano katagal bago matunaw ang basurang itinapon nyo?